Ngayong gabi, pista. Naririnig mo ba? Yung banda sa plaza, yung paputok sa malayo, yung perya na umiikot. Yung mundong minsan lang, magkasabay sumigaw bawat taon. Amoy pulburon at lechon ng hangin. Puno ang simbahan. Bukas ang lahat ng pinto. At sa itaas ng buong plaza, ilaw. Libo-libong ilaw, nakahabi sa mga puno. Sa kable, sa kalangitan ng bayan namin. Tumitingala ang lahat. Humingiti ang lahat. Walang nagtatanong kung sino ang nagsindi. 5 taon na akong hindi tinatanong. At okay lang sa akin kasi may isang tao lang naman talaga akong sinisindihan ng lahat ng ito para makita. Si Elena. Hayan siya. Sa gitna ng plaza, korona sa ulo, Reyna Elena ng Santa Cruzan gaya kada taon. At ngayong gabi, gaya ng bawat gabi ng pista sa loob ng 5 taon, gagawin niya yung isang bagay na pinaghahandaan ko ng buong taon. Titingala siya sa mga ilaw at sa sandaling yun, magbabago ang buong mukha niya. Parang bata, parang first time, parang hindi niya kayang paniwalaan ganito kaganda ang mundo. Yan ang ginawa kong buong buhay ko, Elena. Tinatanglawan ng langit para makita kong tumingala ka. Hindi mo lang alam. Hayaan mong balikan ko. Kasi para maintindihan mo ang gabing ito, kailangan mong malaman kung paano ako napunta sa dilim. 3 taon akong single bago ang lahat ng ito. At okay ako roon. Alam mo na ang kwento kung naabutan mo ang iba, yung relasyong walang pananakit pero walang katahimikan. Yung pagiging ako na laging nagbibigay sa taong hindi marunong tumanggap. Nung natapos yun, isang bagay lang ang natutunan ko. Na yung pagbibigay ko, masyadong malaki para sa isang taong hindi naman hinihingi ito. Kaya, hindi na ako nagbigay sa isang tao. Nagbigay na lang ako sa buong bayan. Ako yung lalaking inaayos ang ilaw ng plaza tuwing pista. Yung umaakyat sa mga poste, naglalagay ng bombilya, kumakabit ng kable na walang nakakakita. Trabaho na walang pangalan, na walang pasasalamat, na walang nakakaalam kung sino ang gumagawa. At mas gusto ko yon kasi yung lalaking nagbibigay sa dilim, hindi pwedeng iwan, hindi pwedeng tratuhin ng kulang. Wala kang inaasahan, wala kang masasaktan, yun ang akala ko. Hanggang sa isang pista, 5 taon na ang nakaraan, may narinig akong sinabi mo sa kaibigan mo, habang nakatingala ka sa mga ilaw, nakakatapos kong isindi. Ito ang paborito kong bahagi ng buong taon. Yung sandaling sumisindi ang plaza, parang sa sandaling yon, maganda ulit ang mundo. Hindi mo alam na naririnig kita, hindi mo alam na nakatayo lang ako sa dilim, may hawak pang kable. Pero nung gabing yon, may nabago. Nagkaroon ng pangalan ng dilim ko. At ang pangalan, ikaw. Simula noon, hindi na basta trabaho ang ilaw. Bawat taon, mas marami akong idinadagdag. Mas maaga akong nag-uumpisa. Iniipon ko yung pera para sa mas magagandang bombilya. Yung kumikinang, yung parang bituin kapag gabi. Sinasabi ko sa sarili kong para sa bayan. Pero alam nating dalawa kung para kanino talaga. Para sa isang sandali. Para sa mukha mong tumitingala. 5 pista, Elena. 5 taon na sinindihan ko ang buong langit para sa isang sandaling hindi mo man lang alam na sa akin galing. At hindi naman kita nilapitan. Bakit? Kasi sino naman ako? Ikaw yung Reyna. Ikaw yung tinitingnan ng buong bayan. Ako yung lalaki sa poste, yung nasa likod ng ilaw, yung bahaging hindi tinitingnan kapag maganda na ang tanawin. May mga taong ipinanganganak sa ilalim ng spotlight. May mga tayong ipinanganak para itutok yun. Tinanggap ko yun. Akala ko, sapat na ang magbigay ng liwanag kahit sa dilim ka nang galing. Pero, may mga tao na mahirap. Yung mga taong dumarating ang lalaki mula sa syudad, yung anak ng may-ari ng asyenda, yung nag-aral sa Maynila, yung may kutseng makintab sa maalikabok naming kalsada. Bawat pista, naroon siya sa tabi mo.
May dalang bulaklak na mas mahal pa sa kinikita ko sa isang buwan. At ngingiti ka sa kanya. At tatawa kayo. At may bahagi sa dibdib ko na lalamig. Kahit init na init ang gabi ng pista, wala akong karapatan. Lalaki lang ako sa poste. Pero alam mo yung selos na hindi mo masabi kasi wala kang pangalan sa buhay ng taong siniselos mo? Yun yung selos ko. Tahimik. Nakatingala. Hawak ang kable. Sinasabi ko sa sarili ko, mabuti yan para sa kanya. Mayaman, may kotse, kaya siyang dalhin sa syudad. Bawat beses kong sabihin, may bahagi sa akin ang namamatay sa ilalim ng mga ilaw na sinindihan ko para sa'yo. Pero, hindi ako tumigil sa pagsindi. Kahit may iba kang kasama. Kahit hindi kita maaangkin. Kasi yun pala ang totoong pagmamahal sa taong hindi naman sa'yo. Patuloy mong sinisindihan ng langit nila kahit ibang tao ang katabi nila habang nakatingala. Balik tayo sa ngayon. Sa gabing ito, may nasira sa mga ilaw kanina. Isang seksyon sa may bandang puno ng akasya, biglang namatay. Umakyat ako, gaya ng dati sa dilim, habang busy ang lahat sa banda. At doon kita narinig sa baba. Hindi ka kasama ng lalaki sa syudad ngayong gabi. Mag-isa ka, nakatingin sa itaas sa akin, kahit hindi mo pa ako nakikita sa dilim. Sino ka? Tanong mo bigla. Napatigil ako. 5 taon na akong nagtataka, sabi mo. Kung sino ang nagsisindi ng mga ilaw na to, walang makapagsabi sa akin. Parang multo. Parang nangyayari na lang sila. Tumahimik ako sa dilim. Pwede sana akong manahimik. Pwede sana akong manatiling multo. Pero 5 taon, Elina. 5 taon kong hawak ang kable na to para sa'yo. Pagod na pala ako sa pagiging dilim. Ako, sabi ko. Tahimik lang. Ako po. At bumaba ako sa liwanag sa unang pagkakataon para makita mo ang mukha ng taong 5 taon nang nagsisindi ng langit mo. Tiningnan mo ako ng matagal. Ikaw pala, sabi mo. Parang hinahanap sa alaala kung saan mo na ako nakita. Yung tahimik, yung laging nasa gilid sa mga okasyon. Si Tonyo? Pangalan ko. Sa unang pagkakataon sa 5 taon, sinabi mo ang pangalan ko. At hindi mo alam kung paano gumuho ang isang lalaki sa simpleng pagsabi ng pangalan niya pagkatapos ng 5 taong pagiging walang pangalan. Bakit hindi mo sinabi? Tanong mo. 5 taon, bakit hindi ka nagpakilala? Ano bang isasagot ko? Natakot akong tingnan mo ako gaya ng tinitingnan mo ang lalaki sa poste. Na natutunan kong yung mga taong nagbibigay ng sobra ay yung mga taong unang iniiwan, na mas madaling mahalin ka mula sa dilim kaysa harapin ang posibilidad na hindi mo ako makikita kahit nasa liwanag na ako. Hindi ko sinabi lahat ng yon. Isa lang sinabi ko. Kasi paborito mo yung sandaling sumisindi ang plaza, sabi ko. At ayokong masira yun para sa'yo, kahit ako pa yung nasa likod nito. Tumahimik ka. At pagkatapos, ginawa mo yung bagay na pinaghahandaan ko ng 5 taon nang hindi ko alam na hinihintay ko pala. Tinitigan mo ako? Hindi yung ilaw? Ako. At ngumiti ka ng ganun-ganun din. Yung mukhang parang bata. Parang first time. Parang hindi makapaniwalang ganito kaganda ang mundo. Ang mukhang 5 taon kong sinusubukang lumikha sa langit, binigay mo sa akin sa lupa ng harap-harapan. Inihatid kita pa uwi pagkatapos ng pista. Nag-usap tayo ng totoo sa wakas. Yung klase ng usapang dapat 5 taon na nating ginagawa. Sinabi mong matagal ka ng pagod sa mga lalaking dumarating na parang bibili ka. Sinabi kong matagal na rin akong pagod magbigay sa mga taong hindi tumitingin pabalik. 2 taong pagod magkatabi sa madilim na kalsada. Ang tanging ilaw ay yung naiwang kumikislap sa malayong plaza. Sa may tarangkahan nyo, huminto tayo. Tonyo, sabi mo, at gustong-gusto kong marinig ang pangalan ko sa boses mo,
Parang ginagawa mong totoo ako. Oh, Sa susunod na Ay. pista, ano yan? pwede bang sa tabi mo na Ano ako yan? tumingala? Hindi sa baba, sa taas ng poste. Kasama mo. At sa unang pagkakataon sa 5 taon, may inaabot ang langit pabalik sa akin. Oo, sabi ko. Sa susunod na pista. Akala ko, may susunod pa. Iyon ang huli kong pagkakamali, yung pag-asang may bukas pa. Sa isang gabing buo na pala. May daan papunta sa bahay namin ng matagal nang binabalaan ng lahat. Yung kurbada malapit sa ilog. Yung walang ilaw. Yung tuwing pista, may lasing na bumabagtas ng mabilis, umuuwi galing sa kasayahan. Huwag kang uuwi ng gabi pagkatapos ng pista, sabi ng mga matatanda mula pa noong bata ako. Hindi pinipili ng dilim kung sino ang nasa daan. Ako yung lalaking laging huling umuuwi. Kasi ako yung naghahatid sa iba muna. Yung tumitiyak na nakauwi nang ligtas ang banda, ang mga matatanda, ang mga batang napagod sa perya. Yung nagbibigay ng huling liwanag bago patayin ang sarili. Nung gabing yon, pagkatapos kitang ihatid, pagkatapos ng pinakamagandang gabi ng buong buhay ko, may humabol sa akin. Yung lola na hindi makasakay, kailangang ihatid pa uwi sa kabilang barangay. Siyempre, inihatid ko. Ako pa ba? Yun ang ugali kong minsan kong inakalang sumpa. Yung pagbibigay na walang itinatabi para sa sarili. Yun din ang nagdala sa akin sa kurbada. Malapit sa ilog, mag-isa, pabalik ng madaling araw. Sa daang matagal ng binalaan ng lahat. At hindi pinili ng dilim na ako sana. Sa gabing, sa wakas, may dahilan na akong umuwi. Hindi ako nakarating sa susunod na pista, Elena. Pero alam mo kung ano? Sumindi pa rin ang plaza. Itinuro ko pala sa isang bata sa bayan kung paano yung apo ng tindera, yung lagi kong kasama sa pag-akyat. Tinapos niya ang natutunan niya sa akin. At ngayong taon, at sa susunod pa, sumisindi pa rin ang langit ng bayan namin tuwing pista. At sinabi nila sa akin, yung mga nakakakita mula sa kabilang buhay ay nakakita ng ganito, na tuwing sumisindi ang plaza, may isang babae pa ring tumitingala. Pero, hindi na siya sa baba nakatingin. Umaakyat siya sa poste, sa tabi ng walang nakaupo. At doon siya tumitingala, hindi sa mga ilaw. Sa lalaking sa wakas, sana nakikita niya na 5 pista kong sinindihan ng langit para makita kang tumingala. Naabot ko ang isang gabi lang, kung saan tumingala ka at ako ang tinitingnan mo. At kahit yun lang, sapat na para sindihan ko ulit ang lahat ng paulit-ulit, magpakailanman.